Oh my gosh! Charot. Maglagay na daw ng Gcash. Hi, what's up, Jabroski? Ski. Delete comment man. 099557254007. It's just a chill day today. I miss you, Rose. Oh my gosh. Gusto ko na makita yung baby mo. Alam mo, kung mamaya pwede nang makita, gugawang kita. Hi guys. What's up? Is somebody gonna match my freak? Minsan lang kasi ako mapirme sa bahay namin. So, kapag napirme ako sa bahay namin, ito na, mapipirme na sa bahay. Tsaka ang ganda, ang aliwalas ng bahay namin. Gusto nyo mo makita ngayon. Kasi parang ang green niya, girl. Diba? Sobrang green niya ngayon. So, you know, very chill. Hindi ko lang alam kung bakit, kung bakit merong mga monoblock. Pero ganito yung bahay kasi namin. So basically, ang kwarto ko ay ito, 4th floor. 4th floor yung kwarto ko, ayan. Tapos, yun yung tower. Tapos, ito yung bahay namin. Tapos, ayun na. Santaanan na to and everything. Ayan. Parang yan. So, pagbaba ko, syempre, galing ako here, pababang ganyan, papunta doon. Tapos pagbaba ko, ito na yung view. So, pasabog. Tapos ito siya. Diyan ako nagla-live and everything. Hinaus tour, oo. Hinaus tour. Tapos naalala niyo yung pikas ko sa ganito siya kadelikado. Alam niyo yung picture ko nung, I don't know kung saan yun, pero like yung parang naka-red ako, dyan yun siya. So parang ganito siya and everything. Tapos pupunta pa ako doon. Parang dyan, gugo pa ako dyan. House tour. That's it. So, yung kwarto ko is yung pinakataas, 4th floor, 3rd floor to, 2nd floor, tapos 1st floor. Basta madami siyang eksena and everything. Maarte yung lola ko, so, yeah. A house that is very, very sex. Tama. Very, very sex yung baloy namin. So, malalaman mo kung bakit ako ganito. Kasi ganito yung what do you call this? Bata pa lang ako kinultivate na ako ng lola ko. Hindi ko siya marinig. Narinig mo na ba ako? Can you hear me? Can you hear me, babe? Can you hear me? So, explain ko lang kasi kaya parang feeling ko na-cultivate na yung creativity ko bata pa lang kasi like nakita nyo naman, like lahat to, design to ng lola ko and everything. So, imagine nyo nung bata ako, dito ako nagsisketch and everything, ganun-ganun. Tapos dito ako tinuturuan tamang mga strokes, ganun, painting, ganun. Ganun yung atake ko nung bata. So, feeling ko nadala ko siya pagtanda. So, parang feeling ko, talaga siya. Iba na siya mag-isip talaga. Well, that's just me, I think. Share ko lang. She's a yapper. In case y'all forgot. Ayun. Yeah. Siya gumawa ng bahay, siya nag-design basically kahit yung mga... Nakita niyo yung mga... Like for example, ito, nakita niyo to. Alam niyo ba, she's very specific with stones. Dati maganda to pero like, alam niyo ba, nung bata ako, naloka ako kasi isa-isa pala siya dinidikit kasi hindi siya pwedeng i-ganon kasi kailangan yung mga stone, gets ba? Nag-fiesta talaga kasi yung dati. Oo, yes, Jello. Totoo, girl. Nakapunta na si Jello dito. Ngayon, ang gusto kong puntahan na bahay sa'yo, Jello. Kasi I heard you have a very fierce home as well, my love. So, can I visit, babe? I wanna see the closet, Jello. Baka may mauwi pa ako dyang mga sunglasses and everything. Ayun, share ko lang. Tapos, parang bet pa ng lola ko before, na parang, dati kasi nag-request ako sa lola ko if I want a very specific color ng room. Tapos hindi niya bet. Kasi nga daw, hindi daw bagay sa bahay. Hindi naman nakikita. Like, girl, kwarto ko yun. Pero ganun siya ka-specific. Tapos yung bahay namin, heavily feng shuied.
Kung hindi nyo alam, pero kasi paakit sakit ako nang alam. Pero yung mga hagdanan namin, like, pa-round siya palagi and everything. Tapos eto, like, pa-round siyang ganyan. Basta hindi siya palagi diretso. Kasi nga daw, kapag heavily feng shui ang bahay, kailangan nakakaikot yung dragon sa bahay. Kaya siya, gets ba? Like, kailangan, ganun pala yung feng shui. Lately ko lang naisip. Balor namin, bakit? Sinishare ko lang yung atake ng balor namin. Ano meron? Balor namin. So, the gist is, kaya minsan pansin nyo yung mga building that is made by a Chinese businessman or tycoon, or mapapansin nyo sa mga binondo, butas yung gitna, or everything. Like, alam mo yun, yung parang merong mga ganun yung architecture na butas yung gitna. Kasi, kailangan yung dragon makakaikot sa building. Tas, oh my fucking God. Like, oo nga, it makes so much sense. So, yun. Angas ng lola mo, oo, malandi rin siya. Alam mo ba, iba-ibang asawa si bakla. Kaya sobrang pretty. Nakikita ko talaga yung mga ano eh. Tas minsan, ginagaya ko yung makeup. Like lately, nung nakachita ko, may nakita akong picture ng lola ko na parang ganun yung cat eye and everything. Kasi, tas pati yung buhok ko ng Drag Race, kaya nakaganon. Tas sinasabihan ako ng mga tao na nagre-receive daw yung hairline ko. Gusto ko nga nakabuko yung lola ko. Bakla, hindi naman ganun yung hairline ko. Bakla, hindi na hindi na babawasan, bakla, papansin. Ito na lang panoorin ko, gets kita ang oblicon, hindi. Oh my gosh. Ito kwento ng lola ko. Kaya meron kaming Chinese descent. So, hindi naman Chinese descent, pero yung mga kamag-anak namin. Kung makita niyo yung ng bahay namin, palaging octagon yung octagon palagi yung mga kinesong ganito. Like for example, yung mga pinto. Tapos kung makita niyo yung parang bagwa. Kasi nga, parang gusto niya 8-8, pati yung mga ganyan-ganyan. Atake, bakla. Basically, ang surname ng lola ko ngayon, Chinese Chu. Chu kasi blended family na kami ng Chinese. And yun yung pinakahuli niyang si Daddy Henry. So, blended family kami ng Chinese ngayon. So, basically, nag-celebrate kami ng Chinese New Year, whatsoever, ganyan-ganyan. So, kapag mga celebrate kami tikoy-tikoy, ganun-ganun, mga ganun-ganun. Tapos mga chong-som yung iba naming pinsan, ganun-ganun. So, tapos parang pag mga camera, ganun-ganun. Ate, hindi makakapag-house tour kasi nga sobrang laki ng balor tayo sa baba. Mag-fluctuate yung wifi, magpapalit ng tawag dito, 4x4 kasi siya, so yung wifi, tawag doon, yung naka-mesh. Masyugal matapos ang video na to ha. Ate, anong pinagsasabi mo? I-live to? Bakla. Doon ka muna kung hindi mo bet manood. Hindi para hindi para i-please ka, live ko to. Hindi para i-please ka, Bea. Live ko to, me. Hindi mo ko mamandoan kung gaano katagal. Bakla. Tumabas na muna. Router hindi mesh. Kasi hindi pala iconic surname nyo, ma. What are you talking about? Verse Saint. I'll see you soon, my love. Catholic, yes. Hindi na ako practicing. I have my own relationship with God. But hindi na ako nagpa-practice like, oh my gosh, Lord, please. Hindi na ako pupunta every Sunday. But I know I have my relationship with the man up there. I believe there's something up there. Alam ko may higher being, pero hindi na ako nagsusubscribe to a certain religion, if that makes sense. Parang, alam ko na lang na, for example, bago mag-perform, nagdadasal ako, ganun. Tapos minsan kapag kailangan ko ng guidance, nagdadasal ako, pero hindi ako hindi na ako like, oh my gosh, kain ostya, ganun, kemerut, ganun. Religious ka ba? Genuine question. Ate, nagsusubscribe. Ate, yun talaga yung term. Look it up, subscribe. You don't subscribe to any, religion.
Okay. Oh my gosh, sorry. What matters what matters is your relationship with God. Yes, and I know there's a higher being up there. It's just that ayoko lang ng parang sobrang specific na religion kasi I just feel like personal ano to personal eksena to. But I just feel like religion just brings out kind of the worst in people. Kasi like for example, yung mga parang mga war and everything. Ate, religion yun eh. Like parang iba lang sila ng paniniwala pero in the grand scheme of things, bakla, isa lang naman tayo pinapaniwala na merong ano up there. Pero like bakla, tiga mo may mga war, kay meron, because of what? Fucking religion, babe. So for me, I know there's a higher being up there and, you know, I pray. Do you believe in the universe? I believe in the power of nature. Like parang lahat to may energy and everything. Alam mo yun? Yung parang, kasi alam ko prior to the Spaniards colonizing us, di ba parang ano tayo, parang pagan or something. Parang, di ba parang nag-ano tayo sa moon, sa sea, sa nature. Di ba tama? Tama, di ba? Like parang, yun yung mga sinasamba natin before. Kaya, tas mga anito and everything. Ganun. Medyo brainy si bakla. What's your zodiac? I'm a Sagittarius, babe. Kailan ka babalik dito, nak? Ate, siguro I'm gonna be back in the state. Siguro mga Fashion Week era. Siguro mga September, October, ganun. Ano yun, siguro, iniisip ko kung dito ako magpa-pride, kung kapasikat ako dito or sa States na lang, tapos dire-diretso na ng Fashion Week. You know? Babe, sadlok na show sa Laguna sa March. Lagi mo siyang magigets pag nag-e-explain. Sagittarius are spiritual in nature. For real? Totoo ba? Because I just feel like we're, driven by, like, I don't know, like, parang medyo driven ako sa adventure. And I just feel like, mas nakaka-gravitate ako sa energy ng iba-ibang, ganyan-ganyan. Tawag dito, nakgora tayo New York shopping ng atake at manglaro. O go, harbat-harbat tayo na. Harbat-harbat tayo, ma. Carry ko yan, mga cosplay as trans. Charot. No. You know, I just feel like, ako, pag tinatanong ako kung trans ako ngayon, ay, bakla, ino. Oh my gosh. No. I'm not gonna come out sa live. Pero like, ang dami ko naisip about like, my, sexuality and everything. But that's for another, TED Talk. Super proud, mommy ako. Love you, Ver. I love you so much, Mama Peng. Oh my gosh, kailangan bigyan mo ako ng authority to call you that because, you're not Selena for me, you're Mama Peng. What's your moon and rising? Meron akong Aries tsaka Pisces. So magulo yung chart ko, Pisces, Aries, yun yung moon and rising ko, Pisces tsaka Aries. Tapos, yung pinaka-sign ko is Sagittarius. So medyo emotional talaga si bakla. Emotional, tas kaya siya life of the party because meron siyang Aries placement, also Sagittarius, pero talaga si bakla. Emotional. Ganon. Very excited to see you here sa CDO for summer's vacation. Alam mo, pag nag-CDO ko, I kinda wanna commemorate my performance to Kiana. Parang gusto ko gusto ko mag-Bisaya song because I don't know, I just wanna dedicate it to Kiana. Tapos gusto ko unang pang-intro ko, like gusto ko yung clip ko sa drag, na-imagine ko na talaga siya sa utak ko, like parang nasa CDO ako, can you imagine this? Tapos yung visual ko, yung sa drag is, Kiana from CDO is kinda annoying TBH. Tapos biglang mawala yung screen. Pak! Wala screen. Tapos biglang name. Verse. Sex. Tapos start na yung music. Bapina. Because she's a brat. You know? Na-imagine nyo ba? Like parang yun yung mga na-imagine ko sa mga eksena ko. Kiana from CDO is kinda annoying TBH. Tapos pak! Sarado. Biglang mawala yung tapos biglang nandun na ako sa stage. Pak! Biglang pesko. Bapina.
Tapos yung yung visual is parang medyo nagfa-flashing kineso. Pero yung visual ko gusto ko ano. Tapos meron gusto ko rin parang pwede rin yung sa feminine nomenon. Gusto ko mag-chapel minsan pero gusto ko but does it happen? Ayoko yun, medyo preachy yun. Gusto ko yung mga, ikakat ko yung part na yun. Parang you know what I mean? You know what I mean? Kaya parang yun mga naisip ko, bakla mga medyo kabaliwan ko. Tapos biglang biglang i-edit yung, and you know what I mean? You know what I mean? Kaya meron, bakla, mga kabaliwan, mga random na naisip ko. Yun yung mga minsan kapag umuupo ako dito, yun yung mga sinusulat ko, ganyan. Tapos may mga costume na rin ako mga naisip. And you know what you mean? And so does he. Oh my gosh, that's so preachy. I'm so not gonna say that. It's giving like, and so do we. No, it's giving Dora for me. So parang gusto ko i-cut siya ng ng parang mga verbiage ko. Ng mas maldita. Americano baby. And you know what you mean. And so do we. Sa CDO lang ba yan? Because kasi syempre kailangan may mga special sa mga sa mga hometown ng Drag Sisters, right? Have you experienced your Saturn return na ate? I just feel like naka-experience na ako ng Saturn return multiple times, especially like kapag mga transformative era ko. Napapansin ko talaga yun sa energy ko lately. Like parang alam ko pag nag-Saturn return na ako, parang meron talagang nag-a-adjust and then bigla ko na lang marirealize na, oh my gosh, I'm so back with my grind. Kaya nga naisip ko yung breakdown saglit, Jackal na malapit. Kasi parang, yun lang yun eh. Minsan energy lang siya ng mga eksena. May suggest black 2 pods flavor. I kind of like sa black, gusto ko yung matcha. Very pag Bisaya, gusto ko rin Chada mahigugma. Tas fresh lang. Chada mahigugma inta. Yun yung mga naisip kong mga kabaliwan lately. Tapos meron pa akong mga naisip na magra-rap ako. Minsan kasi syempre tour yun. So parang gusto ko pasabog. Pero minsan hindi ka na makaisip ng mga dance. I mean, hindi ako nagda-dance. Pero like yung iba syempre gusto ko prod. Pero like gusto ko mag-rap and everything. Love you me, Teka, nandito lang ako sa bahay. Chill vibes. Alam mo naman. Like hindi makalabas. Kaya parang nakikipag-converse na lang through live. Kasi wala tayong energy to entertain a lot of people. So, dito na lang. G ka ba mag-start ng podcast if ever? Alam nyo ba, like, share ko lang mga ideas ko rin nung Drag Race era. Gusto ko talaga mag-podcast. Tapos, ang atake ko nun, ito yung nababasya ko. Meron akong mga naiisip na content. Tapos, gusto ko yung content na nandun. Ako yung nagpa-podcast as if it's like, or like parang no gorge. Tapos, gusto ko, chichika lang ako, pero fashionable. Tapos, weekly, iba-iba yung mga ini-interview ko, pero yung mga nababash. Like parang sila Luca, tapos sila Rodina, sila Sasa. Gusto ko mga friend ako muna kasi ang atake para makita nyo kung paano kami mag-converse normally. Yung mga friend akong influencer ng mga nababash, tapos yun, mga keme-keme, yun yung mga naisip kong pero sobrang random ng pag-uusapan namin. Parang mga from chicken, like parang, pero it should be like as Filipino as possible. Pero chicken, tapos pag-uusapan na namin gay rights, tapos parang marriage, pero magsisimula siya sa something so obscure, like chicken or like ulam or something, ganyan. Kasi, as you can see guys, parang lahat ng conversation doon nagba-branch out lang kasi may ADHD nga si bakla, diba? So parang feeling ko, it's so easy for me to make conversation with random people. Tapos gusto ko magastos lang siya, pero per episode, iba-iba ng set design. Like for example, gusto ko naman kung wari si Sasa, kausap ko siya sa tapat ng sari-sari store, pero maganda yung ilaw and everything, naka-mic kami, pero nasa tapat kami ng sari-sari store, pero naka-drag ako and everything. Gets? Yun yung mga naisip ko. Pero ngayon, iniisip ko na siya gawin
mag-vlog muna ako. Kaya nag-iipon ako ngayon. Kaya lahat ng work ina-avail ko kasi gusto ko ng camera. Kasi binenta ko yung camera ko kay Audacia, tapos gusto ko ng camera, tapos gusto ko mag-vlog ako and everything. Tapos gusto ko mag-vlog sa staycation, so gusto ko mag-ipon-ipon. Ayun, I mean, hindi ako nakaipon kasi, like, I'm such a fashion girl. Makita ko ng purse, oh my gosh, I want that. I want a new dress. I want a new latex pieces, ganyan-ganyan. Ganon. Imagine nyo ba? Pero like, tas meron pa akong mga naiisip na content. Ganito yung mga ano Sony yung bet kong camera. Tas gusto ko ng mga content na you can be bougie on a budget. Kasi minsan ganoon naman talaga ako. I can wear luxury pieces, tapos nabibili ko lang siya sa carousel, tapos parang yung mga content ko, na-imagine ko na siya kung paano ko siya edit. Like, for example, magkakaroon ako ng isang video na paano kayo makabuo sa carousel ng kung wari 5K lang yung budget pero lahat designer siya. Like for example, isi-screenshot ko kung paano ako makipag-converse sa carousel, kung paano ako makipag-haggle, tapos ayun na, tapos mabubuo ko na, parating siya ng parating, kukuha lang ng clip ng ganun, tapos ayun na, nabubuo na siya, tapos parang yung iba, yung earrings pwede sa Shopee, tapos yung iba pwede sa Shein, pwede sa ganito, tapos mabubuo mo yung, pwede ka makabuo ng drag outfits in a span of like 5K, kasi if we're being honest, 5K mababa na po yun for a drag outfit na may kasamang shoes. So parang gusto ko ng mga ganong content na feeling ko feasible siya. Gets ba? Like parang mga ganun yung iniisip kong content. Pwede ba pahiram ng utak mo minsan? So ngayon, ang bakla, nag-iipon na po ako ng camera. So, mag-tips kayo and everything, or gano'n. Yun yung mga yun yung mga parang, ay kaya. So parang, gusto ko kapag mag-vlog ako, like parang medyo perfectionist talaga ako when it comes to creativity. Nakikita nyo rin naman sa mga photos ko and everything. So, gusto ko kapag aamatin ko na yung YouTube, ko siya. Helpful din kahit sa mga hindi drag and just fashionistas. Yes! Oh my gosh! And parang can you imagine? So, nag-iipon lang ako for camera kasi medyo, talaga si bakla ngayon. Medyo magastos talaga ako sa mga pieces. Like, for example, ayan magkakapa-custom ko pa lang ng shoes. So, parang she's such a fashion girl. So, parang as much as possible, kailangan i-delete ko lahat ng apps ko ng mga carousel, mga order na mga ganyan-ganyan. Kasi once na may makita ko, sis, orderin ko talaga. Like, for example, eto rough example. Alam niyo yung mga sites sa States na parang biglang lalabas sa mga ads ko, tapos cute yung mga sunglasses, tapos $75. Sis, yung $75 na yun, para makapunta yun sa Philippines, di ba parang free shipping yun papunta ng States. Di ba parang may mga tax pa yun and everything. Ate, magpa-freight forwarder pa ako, tapos $75 na yun, bigla mong malalaman, 6K for fucking sunglasses para lang mapadeliver siya sa Philippines. So parang, sa sobrang fashion girl ko sis, avail ko yun. Gusto ko kasi yung, ako lang merong sunglasses na gano'n. Bakla. Gusto ko nga naman gano'n. So parang minsan kailangan nakapikit talaga ako. Kailangan talaga kabayo talaga natatakpan yung mata. Kasi sis, hindi talaga ako pwedeng pag-availin ng ganyan. Tapos minsan, tiga mo yung bag Chanel, na lang, 15 quid. Tigigit ko talaga yung mga gano'n. So parang, kailangan wala muna mga new shoes, new sunglasses, new purse, and everything. Yun talaga ang caveat ni Verset. She's just a hoarder. Yun talaga. Tapos minsan bibili ako ng mga pieces na, ay wala pa akong outfit dito pero babaylayin ko yan. Versexification under 1,000, kaya ko yan pag ukay. Pero like, may mga hindrances, like parang hindi kasama dun yung shoes and wig. Kaya yung 1K. I fucking swear to God. Ang gandang gandang it girl list, correct? Like parang, sis, like, hindi ko pinipatronize si Liz kasi friend ko siya, sis, pero like, ate, sa sobrang perfect, parang press on, ha? Like parang, nagpapagawa lang kasi ako ng nails kasi gusto ko siya lang atake ko. Kasi parang for me, pag maraming bato, it's so nouveau rich. So parang,
Gusto ko plain lang. So, pag na-perfect nila yung plain, kasi yung ibang nail tech, pina-perfect nila yung may design. Ngayon, pag nag-plain sila, it's not giving. Pero ngayon, nakakita ako ng parang, plain, ang ganda. And parang, alam mo yun? Kasi gusto ko na parang hindi like gusto ko kasi ng nude pero hindi like milky white or like ballet slipper. Gusto ko ng medyo iba yung undertone but it's nude. Does that make sense, babe? Yung mga colors na hindi masyadong pipiliin. Like siguro mga off-white na yellow or like mint green or like mga pastel blue na parang borderline nude na siya ganun. So nice, so chic. Tapos ayoko pa ng coffin. Parang for me, mas nakakasyala pag square talaga siya. Kasi, parang I think, mas ano siya. Mas ano yung shape ng square. Parang mas old money. Mas chic. Kesa sa parang pa-coffin. Gets ba? Like parang, gusto ko kasi pinipili ko yung parang hindi bagay sa lahat. Tapos nag-work siya for me. I like the concept of concert with the elite of pioneer dancers. Square nail supremacy, yes. Yes, babe. Nag-hello ba ang isang Versace? Hi, babe. Ayun, na-miss ko lang mag-live cause I miss talking to people randomly and kaya kong sabihin lahat ng kaya kong sabihin. How do you stay skinny, Ver? Parang ngayon, I don't think I'm as skinny as before. But, ayoko na mag-tip kung paano maging skinny because sarili-sarili siyang journey. And parang, nung tinuro ko yung mga tips ko sa ibang tao, they overdid it. Tapos parang, for me, some of them are kinda unhealthy in a sense na parang ayoko na impose yung mga rules ko sa other people kasi parang kaya ko i-acknowledge na yung dati kong diet is not the healthiest and yun yung pumipite. Yun yung parang kaya ko kinagat si Kiana. So parang I just feel like yung diet ko hindi siya sustainable and I don't wanna impose it on other people kasi mas nagiging mean person sila. Parang nagkakaroon sila ng authority to kumagat to other people kasi nagda-diet sila. And ayoko nun. Kasi parang, alam mo ngayon, parang minsan, I see girls, okay, I see people, I see famous people, tapos, nakuha nila yung mga negative kong ugali, na tinatry kong ibahin. Tapos, it's so cringe seeing them do that. Na parang, ito na yung na-shed kong skin. Ang cringe pala kapag nakikita ko sa ibang tao. Like, for example, dati sobrang maldita ko, sobrang diva, whatever. Tapos pag nakikita ko siya on other people, parang, oh my God, this is the skin that I shed and it's so cringe. And I am so thankful na parang hindi na ako ganun. Tapos parang, pero hindi ko sila binabasag sa mga ganun lang eksena. Parang for me, kailangan ko ibigay yan sa'yo kasi sarili-sarili siyang journey. Like parang ako na-move past ko siya. So, journey mo yan kung paano mo siya ma-move past. I don't wanna give you the cheat code. Kailangan malaman mo siya on your own para ma-learn mo siya. Does that make sense? Like parang kailangan ma-learn sarili-sarili siyang journey. If that makes sense. Oh my gosh. Pagod ako. I talk a lot. I'm sorry. Yeah. That means you're growing. But you know, don't push my buttons kasi parang I still have the sungay. You know, does that make sense? May kagat pa rin siya, pero like, you just have to push the buttons. Ayun, napindot ako eh. Gusto ko pa makeover, pero hadlang ang readings. Oh my God, what readings are you talking about? I love the way you think talaga. Well, she reads a lot. And parang alam nyo ba, parang sobrang weird ng algorithm ko sa YouTube kasi parang maloloka kayo na ayun yung algorithm niya. Kasi parang I watch random things like about sa social, like, paano ko ba i-explain? Parang I'm socially aware kasi
gusto ko maging socially aware kasi gusto ko ma-apply yun sa brand ko. Like for example, I watch Pogos, I watch how business works. Like for example, business of fashion. Palagi kong, yan una kong inamats kasi hindi naman siya technically about fashion, it's about business. Tapos, I study about certain fashion climates or like climate ng business or like parang kumari dito naman sa Philippines. Parang inaano ko yung mga pogo-pogo, parang inaano ko yung parang mga business ng mga Ayala kasi gusto kong maging well-versed sa business, not entirely sa superficial stuff na parang na like for example fashion, like parang for me ano ko na yan, parang I can do fashion like nang nakapikit, pero yung business iba yan, branding iba yan, like how you talk to people iba yun. So parang yun yung mga pinapanood ko, parang psychology, parang pinapanood ko mga at the mere fact na nanonood ako ng mga like parang kunwari culture, for example documentary about India or like how the hierarchy works for other people. Give us fashion tips. Like yun nga, wag kayong mag-watch ng parang videos about fashion. Be well versed about culture or well versed about certain climates kasi dun magiging deeply rooted yung fashion. Like alam mo yun, parang okay, ganito pala yung culture nila, kaya dapat hindi ko a-apply to sa fashion ko. Like kailangan i-apply ko lang yung kukuha lang ako ng ganito ganyan. Okay, pogo pala, ganito pala yung culture ng pogo, or ay ganito pala yung ganito business side ng ganyan. Gets ba? Like parang in order for it to be fully researched, kailangan mag-research ka. Hindi siya pwedeng kukuha ka lang ganyan. Like for example, you have to watch about cultural appropriation in order for you to break the rules. Like for me, you have to know the rules first in order for you to break it. Gets? Like, ganun. Like, kailangan makakuha ka ng information about it para alam mo, offensive to. Ito, hindi to pwede gawin kasi deep-rooted siya sa ganyan. Ngayon, kailangan ito, hindi mo to pwede gawin kasi tone deaf to. Gets? Parang ito hindi mo to pwede gawin kasi ganyan. Kailangan maging well-versed ka about a lot of things. Petition to start a podcast. I'll think about it. Naiyak naman ako ngayon. Ano ba yun, te? First thing, you're such like emotional. That's me, but like sometimes get snippets but don't conform. Yes, you don't have to put yourself in a box because there's a lot of inspiration out there, and parang kung hindi ka magiging well-versed about sa nangyayari sa paligid mo, I don't think you're gonna have longevity if you're dumb. Kasi information is here in your phone. Like parang kambobo ko in this day and age, ikaw na yun kasi you don't maximize your resources. We have our phones, tas parang ate may AI na dyan, bakla may chat GPT na dyan, lahat pwede mo itanong dyan kung socially correct ba yan, kemerut, barurut. Nasa playlist ko na mga postings mo, oh my gosh, thank you so much. We try to sell a lifestyle, not entirely just drag. Yun yung like, kung napapansin nyo, ang binibenta ko sa inyo is yung lifestyle ko. Kasi gusto ko, I wanna post everything. Like, I want to share certain snippets of my life na hindi lang siya about sa drag. Like, gusto ko ipa-feel sa inyo na parang, yung drag ko and Andre is just interjected into one. Like, parang wala akong like, for me at this point, it's just a vessel, So, parang interjected siya. So, gusto ko makita yung lifestyle niyo na parang, nagpapanils ako, that's how my brain works. Para gusto ko na parang kapag I say certain things, naintindihan niyo ako, alam mo yun. Hindi ako mababang mag-isip. Gusto ko ipa-feel yun na parang if I don't like certain things, hindi naman para makaget away ako. I think a certain way. That's why I don't like things. And may random question, but do you visit Reddit ba? No. Also, I don't read mean comments. Like parang, alam ko kasi what triggers me.
And bakit mo pa i-focus yung mga energy mo doon. So kung nga pag nakaread ako ng 2 to 3 comments, I'm gonna leave the conversation. Alam niyo ba, kapag nag-tweet ako ng parang mga something spicy, I'm gonna get off Twitter like 5 days because that's just my 2 cents about it. I don't care about what you feel about my tweet. That's how I think. That's my Twitter. You know? So parang after 2 to 3 days, I don't want to hear what you think about it. Like parang, okay, you have your 2 cents about it, but that's just unsolicited advice. I don't care. That's how I think, babe. So parang wala akong pakialam. After that, do you honestly think I read your tweets? Like mean tweets? Bakla, I'm gonna leave the conversation the moment I tweet that. Makarinig ako ng parang mga negative because that's what I think. Bakla. Hindi ko naman i-impose sa'yo kung ano yung paniniwala ko, bakla. Di ka rin. Like parang hindi ko i-impose. So, ikaw na yan kung paano may observe yung thoughts ko and everything. Well, kaya ko sabihin ngayon na parang hindi naman ako, like, I'm not an influencer. I'm a drag queen. I am not a nun. Like parang, take it as it is. Wala tayong magagawa. It's me. I'm a drag queen. That's it. I talk a lot. I'm sorry. She talks a lot. Wala na nagko-comment. Mag-comment kayo. You're entitled to your opinion, yes. Tapos bilang sabihin, kasi ganyan, oh my gosh, you're like a social media kemerut, ganyan, oh my gosh, your thoughts. Dahil sa'yo tambay ako sa carousel, mauubos ades ko. Sorry. Diyan din naubos ades ko eh. Alam mo pa, pinaiyak mo si Kiana sa first episode. Ate, because of that, we have our careers right now. And no matter how hard that was for the both of us, especially for me, I think that's the thing that I should be thankful for. Kasi nga, because of that, na-humble ako in a sense. Kasi parang, totoo lang, nung kakagaling ako sa New York, nung kakagaling ko lang ng New York, tapos pabalik ako ng Philippines, ate, ang yabang ko talaga. Hard. Parang, ate, you can't tell me shit because I fucking survived New York. And if you can survive New York, you can survive anywhere. Ganun yung thinking ko nung time na yun. Tapos parang sabi ko, this bitches ain't got nothing on me. Ganun yung maisip ko, te. Tapos paglabas ko, bitch, you're not all that. Like, ate, lahat ng kaya mong gawin, kaya nilang gawin. Mas magaling at mas magaling sa'yo. Ngayon, you just have to do your own thing. Hindi mo kailangan impose sarili mo na ganito. Hindi mo kailangan impose sa ibang tao na magaling ka, ganito, ganyan. It's just gonna radiate. Kaya nga parang ngayon, I'm just chill. Like parang, yun yung na-impose sa akin ng Drag Race. Na parang, at any given moment, parang ang dami-daming drag queen. And at any given moment, pwede kang palitan yan. Pwede kang mapalitan dyan. Lahat to House of Cards. At any given moment, people can switch sides. Kasi parang yun yung naano sa akin, parang, one day, they hate you. The next time, they love you. And parang mag-slip off ka lang ng onte, they're gonna hate you. So parang for me, House of Cards lang to. I'm just gonna be me. And, you know, I can do anything about it. Love me, hate me, I'm me. So parang, yun na. Yun yung na-impose sa akin ng Drag Race. Kaya parang, the mere fact na parang, I don't know, hindi nyo nga marinig sa akin na, I'm a Ru girl. Never nyo marinig sa akin yun. Kasi parang it's not, parang for me, it's superficial. Parang, ang gusto ko na lang ngayon, lahat, ang driving force ko is, ang passion ko ay drag ko, kaya ko siya ginagawa. Hindi dahil gusto ko sumikat. Like, di ba parang, I know, ito, dito ko lang to open, pero di ba before parang meron pang mga sinasabi, hindi daw ako nagpa-fan service. Ate, gusto ko siyang gawin, hindi dahil gusto nyo siyang gawin. Gets? Like parang gusto ko, ito yung binibigay ko sa inyo, ito yun. Like parang ito yung gusto kong ginagawa ko, hindi ko siya ipipilit and everything. Ganun. So I'm sorry. But it's just how I wanna do things. Kaya ngayon merch hindi ko na rin tinuloy kasi parang gusto ko, passion ko siya, hindi yung parang pumipera ako sa ibang tao o kaya magpapa-fan service ako kasi may bayad siya. Ganun, hindi ko bet. I want to sell some of my artworks but I'm shy. Like takot ako, bashing it makes me weak. I don't know. Honey,
this is how you gain confidence. Okay. Like parang dito ko, for the lack of better term, in order for you to gain confidence, you have to make promises to yourself that you keep. Para lahat ng mga susunod mong gagawin, confident ka na kasi you trust yourself enough na ma-achieve mo siya. Like for example, I'm so gonna lose weight, I'm so gonna join Drag Race. Na-build yung confidence ko kasi alam ko na magagawa ko siya. And parang after yun, pats my back, you know. The ganun lang mo-build yung confidence is, you make promises to yourself that you keep. You just have to be consistent. That's it, babe. For the lack of better term. Saan si Maxi? I don't know, sa house nila. Sorry, I'm such a yapper. Inaano ko lang to. Inuubos ko lang yung battery ko. Tapos pagkatapos ito, tapos na. Ganyan naman ako mag-live eh. It's just, you know. Kanina mo nabenta, wig mo ma. Madami. Yeah. San ka na? Sa bahay. Yahab! Yahab po tayo. Ano say mo? I'm so not gonna read that. Before time ka na makita sa Maxiverse, tapos kami nagpapick sa uwi, and super ganda mo sa totoong buhay lang. Thank you. Kaya a lot of people love you so much. Yap lang your thoughts. I don't know what to say anymore. I don't know what to say. Benta ka ng extension, please highlight lang ang atake kayo. Saan mo last nakasama si Maxi? Sa Maxiverse po. Masa next event mo? Oh my gosh, can you just look up. Do you mix up some clothes when it comes to fashion, baby? What is that question? I love your yapping such so much. Minsan ko lang to ginagawa kasi kasama ko sa Day to Ver. Hindi pa ako kinakasama ni Maxi about it. I love your yapping such so much. I'm actually learning. What camera are you planning to buy? Basta Sony siya kasi yung friend ko marami siyang lens ng Sony. So parang siguro mga 100,000. So parang pinag-ipunan ko pa siya. My love, ikaw lang gumagawa ng wigs. Galing mo. Yung ventilate, pinapagawa ko siya. But yung cut and style and yung color blend ako. Kasi, di ba, hairstylist si bakla. So parang, I don't know if you notice, but as much as possible, every time na lumalabas ako, perfect yung buhok ko. Like, not even a single strand na makakawala sa akin. Like parang, pop. May plan ka ba talagang job like trabaho? Kasi I'm so happy, like yung passion, skill mo, lifestyle mo, I'm so happy for you. Like ang question mo ba is meron akong job before, may job kasi parang yung job ko is my passion. Ate, it takes a lot of work. Freelance is a lot of work. Parang gusto ko sabihin, kaya ganito na yung nakukuha kong love and support, and parang I get money from my passion. Kasi sa una naman, hindi naman ganun eh. Do you honestly think drag pays a lot? Pag sisimula pa lang, hindi sis, lahat yan investment. And naging consistent lang ako sa pagdadrag. Kahit sinasabi ng iba na parang hindi naman ako performer and everything. Pero kasi ang dami-daming facets ng drag na pwede mong pagkakitaan. Like parang before, I'm a drag hairstylist. I'm a drag stylist. Tapos parang there's different facets of drag that needs to be seen on TV. Kaya nga ako nag-drag race eh. Kasi hindi lang naman dancing queen yung relevant. Like parang merong mga drag hairstylist, merong drag fashion icon. Fashion icon, laro. Pero alam mo yun, yung parang there are different facets of drag that needs to be seen on TV. And hindi lang yung mga dancing queen yung dapat maging drag superstar. Like, kaya nga gusto ko mag-drag race, tapos gusto ko inclusive kami na merong alt queen, na parang merong ganito, ganyan. Kasi merong iba-ibang facets ng drag, hindi lang pasabog yung mga, yung mga nagtamblingera. Okay, I love that for them, but kaya nga merong doing the least for the most. Like, alam mo yun, yung parang, ate, yung iba, bakla,
nagsasalita yung numbers nila sa social media. Alam mo yun, yung parang nakakabenta sila ng mga damit. Alam mo yun, bakla mayroong mga drug influencers. Girl, visual mo palang sold na hindi na perform. Thank you. Natuloy ba photoshoot niyo ni BJ and Rao? Watch it sa... Hindi. Wala pang ano yun eh. Wala pang ano. Kasi I don't follow Sir Rao. Hindi niya ako chinachat. Will you be selling your merch during the tour? Yes, gusto ko ng limited edition merch pag tour. Para pumunta kayo. Random lang, do you wear mga bead bracelet ba? Like, bigyan ka own, susuotin mo. Ate, maraming nagbibigay sa akin ng bead bracelet. It's just that, hindi ko na siya masuot kasi ang dami na. Sabi ko, I'm so grateful for everyone na nag-send sa akin. Ate, ano po? Ate, ganito na siya kadami ha. Pag sinuot ko lahat. Nag-hairstyle ka pa din ba kay Heart, babe? I think kinukuha lang ako ni Miss Heart kapag nasa New York ako. Para outsource na ganon. Fave na pad ng Relax. I don't do Relax. Pero yung Queen's Heart, yung parang strawberry. Di ba parang yun? Queen's Heart Kemerut. Yun yung favorite ko before. Nagre-Relax pa ako. What's your ick po sa drag? Late. I hate that. Like, why do you think your time is more important than other people? Like, girl, you're not all that. Right? Like, parang, bitch. This is so my biggest ick. Like, lately, parang iniisip ko, di ba, parang pag tinatanong ako, anong biggest ick ko sa drag? Parang, diva. Tsaka late. Like, bitch, why do you think your time is more important than other people? Like, you're only one person, kahit ano pang title mo. Like, alam mo yun, kahit top 4, top 5, whatever, like, Miss Congeniality. Bitch! Like, parang, like, kala ng mga tao na parang nakakadiva yun, bakla in the grand scheme of things, pag pumunta ka ng States, bakla, kapag late ka, you're out, bitch. Like, parang if you're earlier on time, if you're on time, you're late. If you're late, you're fucking canceled. Right? Like, parang, bitch, like, kala nyo global yun. Sis, hindi, no? Like, parang iniisip ko, parang, in the grand scheme of things, drag queens, like, yung mga nag-drag race, ate, we're not A-list celebrities. In the grand scheme of things, we're D-list celebrities. Why are you acting like an A-lister? Bitch. Hindi siya kabog. Filipino time, yes. Like, parang, gets ko naman na Filipino people are designed to be chilled people because we're designed as island people. Nasa island tayo, gets ko yun. Pero 2 to 3 hours, 5, bitch, hindi po kabog yun, ha? Real talk lang tayo. Like, parang general to. Like, even, kahit yung mga artista tayo, hindi na nagiging late. Ate, ang uso ngayon, pabaitan po, wala, hindi na uso yung parang papasara mo yung mga yung parang, ayoko mag-ganito, uy, tsaka. Bakla, hindi kabog sa business, ha? Nawawala ng adesyon. Who that? Oh, it's generalized. Kasi meron ding mga, hindi pa nga nagsho-show, bakla ganun na umastay. Sino ba yun, ma? Sorry, generalized to. Kasi parang yun na-impose sa akin nung nag-states ako eh. Na parang, you can never be late. You can never be late. Yun yung parang, for me, biggest ick. Like parang, cringe. Kasi I'm always on time, honestly. Kaya ang tapang ko maganito-ganito kasi always akong on time. Like parang, sabihin na natin, okay ako naman ganyan kasi first out ka, bitch. I'm punctual ever since. Kailangan ko kasi ikaw first out ka na, kaya kailangan mabait ka, bitch. Masina yan. Wala akong pinapatamaan, girl. Yun lang talaga yung parang biggest ick ko. Kasi may nagtanong kung anong biggest ick ko sa drag. Nagukay ka pa ba, Ver? Saan? Iba-iba. Iba-ibang Iba-iba na siya. Favorite artist, The Weeknd.
The Weeknd is my favorite. Like parang, for me, nakukuha niya talaga. The Weeknd na, pineapple. Kasi parang, oh my gosh, you're so smart. Paano mo naisip yun? What's your favorite place you visited in Baguio? Actually, ang ganda ng Baguio, parang for me, ang ganda-ganda ng, parang hindi siya, what do you call this? Parang hindi siya develop. Advice, anong advantage na pagiging freelance? You get to get all the jobs. You know, parang hindi ka, wala, dyan ka, hindi ka naka-tie down sa isang ano. Pupunta ka po ba sa tour ni Tyler the Creator? Hindi ko na kasi bet si like hindi ko na bet si Tyler the Creator. Gusto ko siya nung Odd Future pa lang. Drag derm na hindi mo bet? Ano ba? Big hair? Unnecessary reveal? Saan ka man, nasa bahay? Mahabol ka mag-go panagbenga. Ako nga nag-open ng panagbenga sa sa Hive, di ba? The Weeknd and Lana combination, top tier. It's golden hour, babe. Correct. Ang view ko ngayon. Wait. Do you borrow things from other drag queens? Kapag mga makeup lang. Pero yung mga